gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Libo-libong paraiso sa buong mundo ang matatagpuan para pagdausan ng survivor. Dito sa Pilipinas, daang-daang isla pa ang hindi na didiskubre ng marami sa atin. Dahil mayaman ang ating bansa sa mga malaparaisong isla. For the first time, dito sa atin gaganapin ang Survivor Philippines. Dito sa isang kubling lugar na kung tawagin ng ating mga ninuno ay Malagnang, ang pook ng putik, kung saan nagsasanib ang lupa at dagat. Ang West Philippine Sea ang daan papuntang paraiso. Isang paraisong may taglay na ganda. Pero may itinatagong panganib. Ang malawak at makapigil hiningang lupain nito ay tila isang bitag sa sinumang nagnanais sumakop nito. May sariling paraan ng kalikasan para protektahan ang kanyang mga hayop at halaman. May sarili rin itong batas sa mga mapanira at mapang-abuso. Ang una kong babala para sa 10 pares ng castaways, mag-ingat at matutong gumalang sa kalikasan. Dito sa Malagnang, ang pagpapahid ng putik sa katawan ay simbolo ng pakikiisa at pagiging bahagi ng tao sa kalikasan. Ito ang hudyat ng simula ng Game of Survival para sa 10 pares ng castaways. Bawat pares na kasali ay may natatanging relasyon. Ang larong ito ay hahamon sa tibay ng kanilang samahan. Pero pagdating sa huli, dito sa Survivor Philippines Celebrity Double Showdown, isa lang ang maaaring manalo ng 3 milyong piso. 36 days, 20 castaways, 1 survivor!
Welcome to Survivor Philippines Celebrity Double Showdown! Umpisa na ng unang araw ninyo bilang castaway. Ano kaya yung gagawin nila? Ano kaya ang challenge ang bubulaga, di ba? Tapos nung nakita ko na cage, tapos nasa tubig, medyo nakampante ako kasi swimmer talaga ako eh. Ever since bata pa ako, mahilig akong lumangoy. Sa larong ito, patas ang lahat. Ang matibay, matitira. Ang mananalo ang pinakamadiskarte. Gusto ko lang ipailala sa inyo na sa season na ito, doble hirap ang challenges. Kaya mga kaparis ninyo, maaari ninyong asahan sa lahat ng pagsubok. In-expect ko na siya. Medyo in-expect ko na may mangyayaring matindi kasi first challenge and hindi naman ako takot sa tubig. Pero sa bandang huli, baka sila rin ang makalaban ninyo. Naghihintay na sa inyo ang isla. Pero bago kayo makarating doon, kailangan makaalis muna kayo dito sa water cage na to. Para kang nakulong ng mga isda dun sa loob ng mga kahoy-kahoy na yon. So nakakakaba kasi hindi mo alam kung anong pwedeng gawin eh. Hanapin ninyo ang dalawang exit point sa ilalim ng cage. Kailangan kalasin ng lubid para mabuksan at makalangoy papunta sa isla. Natakot ako doon. Natakot ako doon dahil nagsiswim ako, naglalap ako sa swimming pool, maximum 10 feet, 12 feet. Hindi ako nagsiswim ng ganyan na 20 feet, tsaka hindi mo tansyado. Sa inyong paglangoy papunta sa isla, may makikita kayong mga sako na nakalutang. Ang laman ng sakong yan, mga bagay na magpapagaan ng buhay ninyo sa isla. Pagdating nyo sa isla, may naghihintay na dalawang immunity bracelets sa immunity tree. Kailangan sabay kayo ng partner nyo pupunta sa flag kung nasaan ang straps. Ang straps na yan itatali nyo sa inyong kamay para magkadikit kayo ng inyong partner. Nasa sa inyo yan kung anong diskarte gagawin ninyo. Uunahin nyo ba na kunin ang mga sako sa dagat at mapagaan ang buhay ng tribo ninyo sa isla? O unahin ang inyong sarili at makuha ang immunity bracelets? Nagtingin kami ni Arnold, sabi ko, mas importante ngayon masecure muna natin yung immunity. Para sa inaasam ninyong 3 million pesos at ang karangalan na tawagin the next Celebrity Soul Survivor. Survivors ready! Ready! Go! Naghahanap na ng exit points ng ating castaways. Instinct na yan eh, matataranta ka, hindi mo alam kung paano mo bubuksan yung pinto. Pero nung nakita namin na nagka-idea na kami yung itim na mga tali, yun ang tatanggalin namin. Medyo nahimasmasan ako. Kanya-kanyang diskarte na mga castaways para maka-exit sa water cage. Magaling ako sa tali eh. So kahit kapain ko siya pag nakapikit, alam ko kaya ko i-figure out ang tali. Minsan kahit gano'n kahigpit eh. Nagtutulungan ng mga castaways para makaligtas dito sa water cage. Si Mara sinisid ang lubid sa ilalim. Maraming tali eh. Ang hirap kasi yung tali, meron sa taas, meron sa sobrang baba. So para maalis yun, kailangan mo talagang mag-ipon ng hinga. Hindi pa rin nabubuksan ng mga castaways ang mga exit points. Since yung pwesto ko, nandun na talaga, I didn't have to move or swim or look for anything. Yung mga tao na lang, yung lumapit sa akin, and they were trying to take it away from me, which was Betong. I was like, relax, Betong, okay? I have this. Kasi parang, I think nagpanic na rin siya. Yung suot ko na pantalon, ang bigat.
Ang bigat, parang hindi ko alam kung paano ako makakasurvive doon sa ilalim. Naaahon ka kaagad at kasi hindi makakapunta ka doon. So nakakakaba.